habang patuloy ang mabangis na labanan nina Akira at Kilika sa gitna ng entablado ng mga diwata. Umuugong sa paligid ang tunog ng kanilang mga espada, puno ng galit, hinanakit, at matinding dalamhati. Ang bawat galaw ni Kilika ay mabilis at matalim, taglay ang galit at inggit na matagal na niyang kinimkim sa kanyang puso. Na tinatanggap mo na lang ang laban na ito nang ganyan talagang mahal ka ng ate ko, hindi ba? Sabi niya, may halong pait at panlilibak sa kanyang tinig. Kung hindi lang sana naging matigas ang ulo ni ama at minahal si Amelia ng mas maayos. Biglang nagningning ang kanyang espada, nababalutan ng hangin habang sumugod siya ng buong bilis. Halos hindi makasabay si Akira, ngunit nagawa niyang harangin ang atake. Ang hangin ay umingay at kumislap habang ang dalawa ay patuloy na nagsagupaan ng lakas at kapangyarihan. Sa di kalayuan, napatitig ang hari ng mga diwata, ama ni Kilika at Amelia, na tila nabigla sa nasasaksihan. Kahanga-hanga. Mahina niyang sabi, di maitago ang gulat sa kanyang mukha. Habang pinapanood ito, hindi maitago ni Amelia ang kanyang pag-aalala, at si Knight naman ay tahimik na nagmamasid. Isang kamangha-manghang laban, wika ni Knight, ngunit malinaw kung sino ang mas may kakayahan. Sa gitna ng labanan, patuloy si Akira sa pagharang at pagbawi ng mga atake, sinusubukang maunawaan ang sakit na nakatago sa likod ng matalim na tingin ni Kilika. Hoy! Sigaw niya habang nagtatagisan sila. Bakit parang desperado ka? Tumawa si Kilika, mapait at may halong lungkot. Desperado? Hindi ako desperado. Kita mo ba? Nakangiti ako, hindi ba? Ngunit sa paningin ni Akira, iyon ay isang ngiti na puno ng sakit at kalungkutan. Makinig ka, sabi ni Akira, seryoso ang tono. Galit ka ba talaga kay Amelia? Sandaling natigilan si Kilika, nanginginig ang espada bago sumagot. Siyempre galit ako. Dahil siya ang isinumpang anak, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Akira. Ano? Iyon bang luma at walang kwentang pamahiin? Dito'y nagsimula si Kilika na ilabas ang kanyang tunay na saloobin. Ipinaliwanag niyang matagal nang inalis ang sinaunang tradisyon ng pagpatay sa isa sa mga kambal para sa tinatawag na balanse. Matagal nang tapos iyon, wika niya, puno ng pait. Pero kahit ganoon, naniniwala pa rin ang ate ko na siya ay hindi mahal dahil hindi siya kamukha ni ama o ni ina. Pero ang totoo, tumigil siya, bumigat ang kanyang tinig, sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng araw na bumaligtad ang lahat. Nakita niyang nagmamadaling lumapit ang mga ministro sa kanilang ama. Mahal na hari, sabi ng isa, walang duda, si Prinsesa Amelia ay nagigising bilang isang spirit medium.